Magandang araw, mga kalagim. Nais ko sanang ibahagi ang naging karanasan ko noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. May katagalan na rin ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayaring iyon. Kakasimula ko pa lamang sa third year college sa kursong Information Technology. May kaibigan din pala ako na ang kinuha naman ay Bachelor in Education. Lagi kaming magkasabay sa mga bagay simula first year pa lang kami. Kahit magkaiba ang kurso namin, ay hindi naging hadlang yon para matigil ang pagkakaibigan namin. Tawagin niyo na lang pala ako sa pangalang Ruth. At ang aking kaibigan naman ay si Angeline. Dahil ilang years na rin kami nagsasama, ay masasabi kong alam ko lahat ng takbo ng kanyang buhay. Mahirap lang ang kanilang pamilya at tanging ina niya lamang ang sumusuporta sa kanyang pag-aaral. Dahil ang pamilya ko ay medyo may kaya, tinutulungan ko siya sa kanyang matrikula hanggang sa isang araw ay unti-unti ko napapansin ang panlulumo nito at tila may problemang iniisip. Angeline, ayos ka lang ba talaga? Ang konti na kasi ng kinakain mo eh. Tanong ko sa kanya habang tinitignan ang sinusupot niyang natirang pagkain. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Kahit nakangiti siya sa pagkakasabi nun, ay nahalata ko pa rin ang tinatago nito. Siya nga pala, Ruth. May mga signs ka ba na alam kapag budkis ang isang babae? Nagulat ako sa naging tanong niya. Di ko pa nararanasan mabuntis eh. Pero sa pagkakaalam ko ay parang naduduwal tuwing umaga. O di kaya, mapili ka sa lahat ng bagay. Bakit mo pala natanong? Umiling lang siya sa akin at itinago ang natirang pagkain sa bag niya. Si Angeline pala ay may nobyo at halos 1 taon na rin sila. Ngunit sa tagal nila na yun ay nasubaybayan ko kung paano tratuhin na nobyo niya si Angeline. Sa totoo lang, hindi ko maramdaman ang pagmamahalan nilang dalawa dahil sa pananakit nito madalas sa kaibigan ko. Sinabihan ko na rin noon si Angeline na kung pwede ay hiwalayan na niya ang nobyo niya, pero hindi siya nakinig sa akin. Lumala nang lumala ang pagiging matamlay ni Angeline at napapansin ko rin na pabigat na ng pabigat ang pasan-pasan niya. Angeline, sigurado ka ba na ayos ka lang? Magpa-check up na kaya tayo? Baka nilalabdat ka. Umiwas lang siya ng tingin sa akin. Pero, pagkalingon ko sa braso niya ay may nakita na naman akong malaking pasa. Teka, saan mo nakuha yung pasa mo? Titignan ko na sana ito, ngunit tinakpan niya at tumalikod. Wala to. Naibangga ko lang. Sabi nito. Pero, Ruth, wag na akong kakalimutan ha. Nabanggit nito habang paalis sa aming kwarto. Nung mga oras na yon, hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Dumating ang araw, buwan at halos 1 taon na hindi ko na siya nakikita. Wala na siyang paramdam sa akin. Pero hindi ako tumigil sa pagtanong sa mga nakakakilala sa kanya. Ang masaklap pa ay hindi ko man lang alam saan ang bahay nila at kahit contact number ng mga magulang niya ay hindi ko nahingi. Kasabay ng pagkawala niya ay siya ring pagkawala ng nobyo niya. Ngayon ay nasa 4th year college na ako. Nasanay na din ako na mag-isa sa apartment. Gusto ko na sanang umalis, ngunit laging pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Angeline na wag ko siyang kakalimutan at iiwan. Kaya naman hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako na umaasa na babalik siya. Isang araw, habang ako ay kumakain sa eskwelahan, may napansin ako na naglakad sa hallway namin. Nung mga oras na yon, akala ko si Angeline. Kaya naman, agad-agad ako lumabas at sinilip ito. At sa hindi ko inaasahan, ay wala na ito. Kaya naman napaisip ako nung mga oras na yon, kung bumalik na ba siya. Kaya naman, pagkatapos pala ng klase namin, ay agad-agad na ako umuwi. Excited na kabado ang naramdaman ko nung oras na yon.
Kasi sa tagal ng panahon ay magkikita ulit kami ng kaibigan ko. Nung ako na ay nakarating sa aking apartment, dali-dali akong umakyat at binuksan ang aking kwarto. At pagkabukas ko pa lamang ng pintuan, ay biglang tumambad sa harapan ko si Angeline. Angeline, ikaw na ba talaga yan? Bakit hindi ka nagpaalam na umalis ka? Bakit hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta? Nung oras na yon ay hindi ko napigilang yumakap sa kanya at maiyak. Huwag ka na mag-alala, nandito na ako. Gaya ng inaasahan ko. Hindi mo ako iniwan. Habang ako ay umiiyak, may nabanggit ito na pabulong na pananalita. Ruth, kailangan ko ng tulong mo. Pero dahil sa sobrang lakas ng iyak ko nung mga oras na yun, ay hindi ko na ito napansin. Hay nako, napakadaya mo. Hindi mo man lang ako sinabihan. Dumaan ang mga araw na gaya ng dati ay magkasama ulit kami ni Angeline. Sa tuwing tinatanong ko siya kung ano ang nangyari nung time na yun, ay parang umiiwas ito at iniiba na lang ang aming usapan. Kaya naman, hindi ko na ulit ito tinanong sa kanya at kinalimutan ko na lamang. Subalit sa mga nagdaang araw na pananalagi ko sa apartment kasama si Angeline, ay gabi-gabi rin ang bangungot na na-experience ko. Kung hindi iyak ng sanggol, ay boses naman ng babae na umihingi ng tulong ang napapaniginipan ko. Minsan ay hindi ko na rin alam kung panaginip pa ba yun o nanggagaling lang sa kalapit naming bahay. Madalas ko ito naririnig sa madaling araw, kaya naman madalas din akong puyat dahil hindi na ako pinapatulog nito. Hanggang sa isang gabi, habang tahimik at mahimbing ang tulog namin, ay gumambala na naman ang iyak ng bata. Kaya naman, agad akong tumayo para silipin ito. Pagkasilip ko, ay bigla akong kinabahan dahil nanggagaling ang tunog na yun sa aming bahay. Nagtaka ako at napaisip, kaya naman sinubukan ko ring gisingin si Angeline ng mga oras na yun, at sa hindi ko inaasahan ay naririnig niya rin pala ang iyak ng sanggol na yun. Lumipas ang ilang oras na ginagambalap kami ng iyak na yun. Kahit pilitin namin matulog ay para bang nananadya ito at sadyang lumalakas pa ang iyak nito. Si Angeline ay tahimik lamang. Noong mga oras na yun ay hindi ko siya maintindihan dahil bukod sa iyak ng sanggol na naririnig namin ay para bang may iba ring tumatakbo sa isip nito. Ilang oras kami nanatiling nakaupo hanggang sa magliwanag na nga ng tuluyan. Naging maayos din ang pakiramdam ko, ngunit sa hindi ko inaasahan ay bigla na lang umiyak si Angeline. Tinanong ko ito kung anong dahilan ng kanyang pag-iyak, ngunit hindi ako nito inimik at nagpaalam na lang na pupunta daw ito sa malapit sa aming simbahan. 7 AM na nung oras na yun, kaya naman naghahanda na rin ako papasok sa school. Habang ako ay nagbibihis na sa aming kwarto, may biglang kumatok sa pintuan ng aming kwarto. Nung oras na yun ay akala ko si Angeline, kaya naman agad-agad ko ito binuksan. Oh, Angeline! Salamat naman at bumalik ka na. Ay! Tita, ikaw pala yan. Sorry, akala ko kasi si Angeline eh. Nung mga oras na yun, hindi ako sigurado kung nanay ba yun ni Angeline. Dahil sa picture ko lamang ito nakita, kaya naman tinanong ko ulit ito. Kayo po ba ang nanay ni Angeline? Paninigurado ko sa kanya. Oo, iha. Matamlay na sabi nito. Bakit po kayo nandito? Tara, pasok po kayo. Kukunin ko lang sana ang gamit ni Angeline. Nung time na yun, nagtaka ako sa sinabi ng nanay niya. Bakit niyo po kukunin? Puno ng pagtataka kong tanong. Nakita niyo na po ba si Angeline? Bumaba siya kanina na malungkot pero hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Ha? Kasama mo rito si Angeline? Hindi mo pa ba alam? Mukhang hindi niya talaga sinabi sa'yo ang totoo. Madalas ka na niya palang makwento sa akin nung mamuwi siya. Gusto niya na palang humingi na paumanin sa'yo, pasiniwan pa niya nang walang pasabi. Paiyak na sabi nito. Wala po sa akin yun. At bakit po kayo umiiyak? Tumingin siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Matagal lang patay si Angeline.
Halos isang buwan na rin ang nakakalipas. Umuwi siya sa aming probinsya dahil 2 months na siya noon nabuntis. Kakapanganak niya lang noong nakaraang buwan. Pero sa hindi inaasahan, namatay siya sa paglilabor ng kanyang anak. Nung mga oras na yun, para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Tumindig rin ang mga balahibo ko at nagsimulang kabahan. Di po totoo yung sinasabi niyo. Kasama ko po si Angeline ng ilang araw na. Dahil sa aking pagdududa, ay dali-dali akong tumakbo papunta sa nabanggit na simbahan ni Angeline. At hinila ko ang mama niya. Ngunit nang makarating kami roon, ay hindi ko nakita si Angeline. Gulong-gulo na ako nung panahon na yon. Kaya naman napaupo na lang ako at nagsimulang mapaiyak. Ano po ba nangyari sa kanya? Puno ng pagsisisi at sakit ang tanong ko. Kaya naman kwento lahat ng nanay ni Angeline ang nangyari. Buntis na pala siya simula nung tinanong niya sa akin kung ano ang sign ng pagbubuntis. Kaya pala matamlay siya ng mga panahon na yon dahil binubugbog daw siya ng nobyo niya at pilit pinapalaglag ang bata. Kaya naman minabuti niya na lang na umalis at umuwi sa kanyang nanay upang doon ipanganak ang anak niya. Sa kasamaang palad, lumabas mang umiiyak ang bata pero kalaunan ay namatay pa rin ito. Nagsilbi itong trauma kay Angeline, kaya naman kalaunan ay sinaksak nito ang kanyang sarili na naging resulta ng kanyang pagkamatay. Nabanggit din daw niya sa nanay niya na sinisisi daw niya ang kanyang ex-boyfriend dahil sa pananakit nito sa kanya, kaya namatay ang anak niya. Noong oras na yun, wala akong ibang ginawa kundi lumuhod sa harapan ng altar ng simbahan at ipagdasal ang kaluluwa ng malapit kong kaibigan na si Angeline. Alam ko, Angeline, hindi naging maganda ang resulta ng panganganak mo. Pero tandaan mo ito, nandito lang ako para damayan ka sa lungkot at ligaya. Sana matanggap mo na ang nangyari sa'yo. Ito ang huling bilin ko bago nilisan ang kanyang puntod na may halong luha sa aking mga mata. Hi mga kalagim, ako nga pala si Nathan. Isa akong electrician at kilala ako sa lugar namin dahil sa galing ko sa pagkukumpuni ng mga gamit sa bahay. Mag-isa na lang pala ako sa buhay dahil matagal nang pumanaw ang mga magulang ko. Masasabi kong maayos ang naging buhay ko sa una kong tinirahan. Ngunit dahil sa mga abusado kong kapitbahay na palagi akong inuutangan, ay nag-decide na lang ako na lumipat para din matigil na ang chismis tungkol sa akin at para makapag-umpisa na din ng sarili kong buhay, malayo sa mga tao na wala nang ibang ginawa kundi pagchismisan ako. Nagkaroon ako ng sapat na ipon upang makalipat ng panibagong lugar. Kaya naman, dali-dali ko nang inayos ang mga dadalhin ko paalis ng lugar na yon. Lumipat nga pala ako sa isang lugar sa Capiz. Hindi ko inaakala na ganun kagubat sa lugar na napuntahan ko. Dahil mura ang lupa ay kinuha ko na dahil ito lang ang kaya ng pera ko nung panahon na yon. Nagpatayo ako ng maliit na bahay doon. Nung mga oras na yon, ang mahalaga lang naman sa akin ay may matutuluyan ako at masisilungan. Hindi rin katagalan ay nakilala din ako sa lugar namin. Dahil bukod sa maayos kong pakikisama sa kanila, ay nakilala din ang talento ko sa pag-aayos ng mga appliances. Doon ko nakilala si Jasmine. Madalas siyang nagpapaayos ng mga sirang gamit sa akin, hanggang sa naging loyal customer ko na siya. Oo, mabait si Jasmine. Magaling makisama at palagi rin ako nito binibigyan ng bonus pag naayos ko ang gamit niya. Pero sa hindi inaasahan ay napalapit kami sa isa't isa. Mula sa panliligaw ko
ay humantong ang relasyon namin sa pagiging nobyo at nobya. Walang naging problema sa naging relasyon namin. Umabot kami ng halos 5 buwan. Hanggang sa nakarinig ako ng bali-balita patungkol sa mga hayop na madalas nang nawawala. At kung hindi naman, ay nakikita nila ito sa tabing daan, napatay na at duguan. Hay nako, nariyan na naman ang aswang na pag-alagala. Narinig kong usapan ng mga matatanda na nasa daan. Mula nakarang araw ay iyon na lagi ang naririnig ko habang gumagawa ng mga appliances sa aking pwesto. Alam kong hindi maganda pakinggan, pero mas mabuti na siguro na hayop ang pinupuntirya nito at hindi mga tao. Napailing na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Buwan iyon ng Marso. 1 taon na rin yata akong nakatira sa Capiz. Nung mga panahon na iyon ay kasama ko na ang nobya kong si Jasmine sa aking bahay. Oh, nandito ka na pala. Pinagluto kita ng paborito mong gulay na pinakbit. Bahagya pa akong nagulat dahil sa bigla niyang pagsulpot. Salamat! Siya nga pala, hanggat maaari ay huwag ka nang lalabas tuwing gabi ha. May gumagambala daw kasing aswang sa lugar natin. Marami ng hayop ang namamatay. Kaya naman doble ingat tayo dahil baka isa pa tayo sa mabiktima nito. Sabi ko sa kanya habang nagsisimula ng kumain. Napatingin siya sa akin ng malalim. Oh, bakit? May problema ba? Sabi ko. Wala naman. Huwag ka maniniwala sa mga ganun. Di naman totoo ang mga aswang eh. Sabi niya. Hindi pa ako nakakita ng aswang, pero nabanggit ng lola ko noon na totoo daw sila dahil naging saksi siya kung paano magpalit ng anyo ang mga ito. Hindi na ako pinansin nito at pumasok na lang ito sa kanyang kwarto. Pagkaraan ng ilang araw ay lumala ang balita sa lugar namin. Mas dumadami na raw ang mga hayop na namamatay sa lugar. May mga naghahanap na rin nga kung ano ang naging dahilan ng mga ito, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mahuli ito. Isang araw, habang ako'y naglalakad pabalik sa aming bahay. Nathan, pwede bang ipaayos ko yung sirang washing machine namin? Napalingon ako kay Rina. Kapitbahay pala namin siya at halos magkasing taon lang din kami. Sige, pupuntahan ko na lang sa inyo bukas. Napangiti siya at tumango sa akin. Maraming salamat. Magaling ka kasi mag-ayos ng mga gamit eh. Sige, mauuna na ako. Tinapik niya muna ako sa braso bago umalis. Pagkarating ko sa bahay ay naroon ang nobya kong masama na ang tingin sa akin. Sino ang babaeng yun? Banggit nito. Wala yun. Nagpapagawa lang ng sirang washing machine. Tinignan niya ako ng malalim sabay tumalikod dito sa akin. Siguraduhin mo lang ha. Uwi ka nito. Noong mga panahon na yun ay napapansin ko ng mabilis na pag-init ng ulo ni Jasmine. Madalas din napapansin ko na parang may itinatago ito sa akin. Pero dahil sa kutob lang ito ay binaliwala ko na lang ang nararamdaman ko. Kinabukasan nun, habang ako ay nagkukumpuni ng mga gamit namin sa bahay, ay may narinig ako nagchichismisan ng mga tambay sa labas ng aming bakuran. Ayon sa kanila, ay nawawala raw si Rina. Laking taka ko noong mga oras na yun, dahil nakausap ko pa siya kinahapunan nun, dahil nga sa ipapagawa niyang washing machine sa akin. Kaya pala wala siya kaninang umaga sa bahay nila. Sabi ko sa isip-isip ko. Gabi na raw nung nagpaalam siyang may pupuntahan, pero sumapit ang umaga na hindi siya umuwi sa kanila. Nagtanong na rin sila sa mga kaibigan niya, pero wala naman daw silang usapan na magkikita sila sa araw na yon. May mga pulis na rin ang naghahanap sa kanya dahil umabot na nga ng gabi at hindi pa rin siya nakikita. Sinasabi ko na sa inyo eh. Paano kung yung asawa ang tumahay kay Rina? Napatigil kami sa sinabi ng isang matanda. Hay nako, tumigil ka nga. Buhay ang anak ko.
at sigurado ako na may pinuntahan lang ito. Sigaw ng ina ni Rina na pinapalakas ang loob kahit ito'y naiiyak na. Pagka-uwi ko sa bahay ay bumungad sa akin si Jasmine na tulala lang at tila'y matamlay na nakatitig lang sa labas ng bintana. "Mahal, huwag ka na munang lalabas ha. Delikado pa lumabas ngayon, lalo na't hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita si Rina." Tumangulang ito sa akin at tumalikod. Pagkalipas ng 3 araw, ang takot sa aming lugar ay nangibabaw nang matagpuan ang bangkay ni Rina sa masukal na gubat ng aming barangay. Aswang may gawa nito. Sigurado ako. Dahil wala namang sinyalis na patalim ang ginamit eh. Alat ang mga kagat. Napapailing na sabi ng mga matatanda. Halos ilang linggong pinaglamayan si Rina kahit hindi na gaanong makilala ang katawan niya. Nagkalat nga ang balita sa pag-alagalang aswang sa kabilang baryo. Dahil sa pagkawala ni Rina, naging mas alerto pa ang mga tao sa lugar namin. Pagkaraan ng maraming araw ay unti-unti ako nagkaroon ng sariling takot dahil sa tuwing may lalapit sa aking babae na nagpapaayos ng kanilang appliances ay ilang araw lang itong mawawala, pagkatapos ay matatagpuan na lang itong walang buhay. Ngayon ay hindi ako makapaniwalang nakatingin ako sa isang kabaong. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa paghihinala. Pangatlong beses na ito at halos masiraan na ako ng ulo sa kakaisip. Pagkarating ko sa bahay ay hindi ko mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Kamakailan lang ay narinig ko ang pangalan ni Jasmine sa mga usapan, pero hindi ako sigurado kung siya ba ang tinutukoy na aswang. Anong iniisip mo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Jasmine sa akin. Wala naman. Grabe na kasi ang balita rito sa lugar natin. Ay nako, huwag ka lang lumapit sa kanila. Magiging ayos din ang lahat. Napatigil ako sa sinabi niya, ngunit napatangurin. Noong mga panahon na iyon ay hindi ko mapigilang kabahan. Nakaramdam ako ng takot sa sarili ko. Pagkaraan ng ilang araw ay nagpatuloy ang pagkawala ng mga alagang hayop sa barangay namin. Kahit bantayan man nila ito, ay hindi nila mahuli ang gumagawa nito. Nathan! Napatigil ako sa paglalakad dahil sa pagtawag sa pangalan ko. Gabi na nung mga oras na yun, kaya natakot ako dahil sa narinig ko. "Oh, ikaw pala, Rosa. Bakit?" Lumapit lang siya sa akin at lumingon sa paligid. Alam kong alam mo ang tungkol kay Jasmine. Napatitig ako kay Rosa, ang aking kapitbahay, na tila nag-aalala. "Bakit? Ano ang alam mo?" Tanong ko. Matagal ko ng kaibigan si Jasmine. Pero biglang nagbago yun dahil sa mga bali-balita aswang daw ang kinakasama mo. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan sa katotohanan? Sagot ni Rosa. Nathan, kung gusto mong malaman ng totoo, pumunta sa kagubatan. Bantayan mo si Jasmine tuwing gabi. Huwag mo nang hintayin maubos pa ang mga tao rito. Noong mga gabi na yun, pangamba ang umiiral sa isipan ko at takot. Dahil kahit ako ay walang alam sa binibintang nila sa kinakasama ko. Ilang buwan pala kami magkasama ni Jasmine, pero sa mga panahong yon ay naramdaman ko ang pagmamahal niya at pag-aalaga sa akin. Hindi ko siya kayang isipan ng ganun, sagot ko. Subalit sa kabila ng aking mga nabitawang salita, ay nandun rin ang takot dahil sa binibintang nila sa asawa ko. Baka kailangan mong tanungin siya. Baka may mga bagay siya nitingatago sa'yo. Mungkahi ni Rosa. Kaya naman, pagbalik ko pa lamang sa aming bahay, ay agad-agad ko hinanap si Jasmine. "Jasmine!" Tawag ko sa kanya habang pumapasok ako sa bahay. "Kailangan natin pag-usapan ng tungkol sa mga nangyayari sa lugar natin." Nakita ko siyang nakaupo sa mesa
habang nag-aayos ng mga gamit. Tila walang kaalam-alam sa mga usapan sa labas. Bakit parang tuliro ka at parang malalim ang iniisip mo? Hindi ko na alam kung ano iisipin ko, Jasmine. Unang nawala si Rina. Sinundan pa ng ibang mga babae dito sa lugar natin. Ang masaklap pa, pati pangalan mo nadadamay dito, Jasmine. Ikaw ang tinuturo na aswang na pumapatay sa kanila. Hay naku, Nathan. Di mo dapat pinapansin ang mga kwentong yun. Kilala mo naman ang mga tao dito sa barangay natin. Mahilig sa chismis. Nagdududa ka ba sa akin? Tanong niya. Ngunit sa kanyang boses ay may halong tensyon. Hindi mo ako dapat pagdudahan. Sagot niya. Alam mo kung sino ako. Hindi ako aswang. Huwag mo na ulit tatanungin ang bagay na yan sa akin. Mas pinaniniwalaan mo pa sila kaysa sa sarili mong asawa. Padabog nitong sagot. Nung mga oras na yon ay naramdaman ko ang sakit sa kanyang mga salita. Hindi kita pinagdududahan, pero mga tao ay natatakot. Kaya hindi ko sila masisisi kung ganun na lang ang naging reaksyon nila. Kaya naman, kailangan natin magtulungan para maalis na ang maling akala nila tungkol sa'yo. Ilang araw na din ang lumipas at gaya ng dati, patuloy pa rin na gumagambala ang pinaniniwalaang aswang. Hanggang sa isang gabi, habang nag-aayos ako ng sirang ilaw sa bahay ng kapitbahay namin, narinig ko ang mga bulong sa labas ng bahay. Nakita ko siya. Nakita ko ang aswang. Sigaw ng isang matanda. Kaya naman, agad-agad ako bumalik sa bahay. Jasmine, narinig mo ba ang usapan sa labas? Tanong ko, ngunit walang sumagot sa akin at tanging katahimikan ang bumalot sa paligid. Jasmine! Tawag ko, ngunit walang sumasagot. Nung oras na yon ay unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang takot dahil nakita kong bukas ang bintana ng aming bahay at ang pagdududa ko ay baka nabiktima na si Jasmine ng aswang. Kaya naman, agad ako pumunta sa likuran ng bahay namin para silipin kung nandun ba siya. Ngunit tumindig ang mga balahibo ko nang may nakita akong kalahating katawan ng tao. At sa hindi ko inaasahan ay nagulat ako dahil damit ni Jasmine ang nakasuot rito. Takot na takot ako ng mga oras na yon, pero kasabay ng takot ay mas nanaig sa akin ang awa ng mga nabiktima nito. Kaya naman, dali-dali ako tumakbo papasok sa kagubatan. Dahil ayon sa mga chismis na narinig ko, ay dito daw nila nakukuha yung mga biktima na napapatay ng aswang. Ilang minuto din ako napatakbo-takbo sa kagubatan. Hanggang sa tumambad sa akin si Jasmine na nakapatong sa isang babae na patuloy na pumipiglas sa kanya sa pagkakahiga. Nathan! Tulong! Isang nahihirapang pagsasalita ang nakatingin sa akin habang siya'y pilit na kinakagat. Oh, Rosa! Sa dala ng takot ko at panginginig ng katawan ay napaiyak ako habang tinitignan si Jasmine na tinatapos ang buhay ni Rosa. Jasmine! Itigil mo na yan! Sa pagsigaw ko ay siyang pagtigil ni Jasmine sa pagpatay kay Rosa. Nang makita niya ako ay ramdam ko ang takot niya at pag-aalinlangan. Totoo nga ang lahat ng nakita at narinig ko. Nagbulag-bulagan ako sa katotohanan. Mabilis siyang lumipad paalis. Nung mga oras na yun, nanginginig ang buong katawan ko habang ako ay palapit kay Rosa. Nawalan din ng malay si Rosa at sa taranta ko na baka mamatay si Rosa ay kahit hinang-hina na ang mga katawan ko ay nagawa ko pa din siya buhatin sa pinakamalapit na paggamutan. Lumipas ang ilang linggo at hindi na nga nagpakita pa si Jasmine. Usap-usapan na rin siya ngayon sa buong bayan namin. At dahil ako ang kinakasama niya ay ako rin ngayon ang sinisisi ng mga nabiktimang pamilya sa pangyayari na yon. Kaya naman, umalis ako sa probinsya ng Capiz na walang pasabi at hanggang ngayon ay tila naging trauma sa akin ang nangyaring yon na hanggang ngayon ay dala-dala ko kahit sa aking pagtulog. Nawala na rin ang tiwala ko sa mga taong nakakasalumuha ko dahil sa takot ko
na baka gamitin ulit ako sa masama nilang motibo. Sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. Please like, comment, and share at pa-subscribe na rin po para ma-update kayo sa mga susunod nating kwento. Hay mga kalagim, madalas din ba kayong sumasakay ng taksi paggabi? O di naman kaya ay pag wala na kayong masakyan dahil sa punuan na ang mga jeep sa kalye? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang karanasan ng isang taxi driver na hindi lang basta pangkaraniwang kwento, kundi isang kwento na may kasamang takot at misteryo tungkol sa kanyang naging pasahero. Ako nga pala si Mang Tonyo, 32 taon na akong taxi driver. At dahil 5 ang mga anak ko, madalas akong mag-overtime sa trabaho. 24 na oras ang serbisyo ko sa pagmamaneho. Sa kabila ng pagkabisi, nananatili akong positibo at ganado sa aking trabaho. Pero isang gabi, nagkaroon ako ng kakaibang karanasan na sa lahat ng taon kong pagmamaneho ay ngayon ko lang naranasan. Habang tinatahak ko ang madilim at tahimik na daan ng Sitio Liwayway, nung mga oras na yun, halos wala nang makitang tao o ibang sasakyan sa daan. Normal at kampante naman ako dahil sanay na akong bumiyahe ng hating gabi. May mga street light din naman, kaya't hindi ako nag-aalala sa aking biyahe. Habang ako'y nagmamaneho, may napansin ako sa hindi kalayuan, may naaninag akong isang dalaga na kumakaway sa akin. Nakatayo siya sa isang liblib na damuhan at habang palapit ako sa kanya, ay bigla itong pumara. "Ineng, saan tayo?" tanong ko. Sinabi naman niya ang eksaktong address sa akin. Napansin kong masiyahin ang batang babae, nakangiti siya sa akin habang nakikita ko siya sa aking salamin. "So, Ineng, ginabi ka na ata. Alam mo ba na delikado ngayon?" tanong ko para mabasag ang katahimikan. "Nga po kakatapos lang ng semester namin, kaya umuwi ako para makita si Papa," sagot niya. "Ganun ba? Ano palang pangalan mo?" tanong ko. "Maria po, Manong," sagot niya. Maria, ang mga magulang mo?" tanong ko, ngunit biglang natahimik ito. Wala na po ang nanay ko noong maliit pa ako, sumakabilang bahay na po, kaya sa tatay ko po ako ngayon tumitira. "Naku, sorry," sabi ko. "Pero ngayon, may stepfather po ako. At nasa bahay po siya ngayon kasama ang mama ko, isa rin yun na dahilan bakit ayoko umuwi sa kanila kasi natatakot ako sa kinakasama ng mama ko," dagdag niya. "So at least, hindi ka nag-iisa ngayon?" tanong ko. Pero napansin kong malungkot na ang kanyang mukha. "Ay, sorry, masyado na ata akong matanong kisambit ko, kaya naman sinubukan kong baguhin ang paksa ng aming usapan." "So, may mga maganda bang nangyari sa school?" tanong ko. "Ah, opo," sagot niya. Napagtripan po namin ng mga classmate ko na maglaro ng tinatawag naming Sarasarita. "Anong klaseng laro yun?" tanong ko. "Sarasarita po, Manong. Isang kakaibang laro na sinasabing may kapangyarihang makipag-ugnayan sa dalawang espiritu, sina Sara at Sarita. Kailangan lang po ng 1 o 2 tao sa larong ito at 2 barya naman para makumpleto ang laro. Mas maganda rin po kung madilim ang lugar na paggaganapan ng laro. At kailangan rin po na nakaupo kayo sa sahig para mas ramdam po ang presensya ng kambal na si Sara at Sarita." "Grabe naman yan, Ineng. Nakakatakot namang laro yan," sabi ko. "Ah, Manong, pakili ko na po sa banda dun. Diyan na po bahay namin," turo niya na nakangiti. Ngunit sa aking pagliko, napansin kong ang itinuro sa akin ng dalaga ay isang sementeryo. "Oh, Neng, nandito na tayo." Paglingon ko sa backseat ng aking sasakyan ay wala na ang dalaga.
Sinubukan kong tumingin sa paligid, ngunit bigla na lang siya naglaho ng parang bula. Kaya naman sa takot ko, ay dali-dali akong sumakay sa sasakyan ko at mabilis na umalis sa nakakatakot na sementeryo na yon. Nako, sino kaya yun? Hindi kaya guni-guni ko lang yun? Tanong ko sa aking sarili. Habang ako'y natutulog, nanaginip ako na may babaeng humihingi ng tulong sa akin. At yun nga si Maria. Sa takot ko, ay bigla akong nagising at hindi na malaya na tanghali na pala. Kaya naman, agad-agad ko hinanap kung saan nakatira ang mga magulang ng bata. At sa hindi kalayuan ay nakita ko ito. Tao po. Tao po. Nay, may kilala ba kayong Maria? Tanong ko sa isang matandang babae. Opo, anak ko po yun, kaso matagal na po siyang patay. Hanggang ngayon nga, ay hindi pa din namin nakakamit ang hustisya sa pagkamatay ng aking anak, paiyak nitong sabi. Nagparamdam po sa akin yung anak niyo kagabi. Sumakay pa siya sa taksi ko at nagkwentuhan pa po kami na pupuntahan niya daw ang papa niya. Matagal nang patay ang papa niya. 2 taon na ang lumipas. Hanggang sa nag-asawa ulit ako ng bago at sa hindi ko inaasahan ay hindi yun nagustuhan ng anak ko, kaya lumayas siya sa bahay namin at nag-este kung kani-kanino. Hanggang sa nalaman ko na lang na patay na pala siya. Nung mga oras na yun, kahit kinikilabutan ako ay napagtanto ko ang tunay na dahilan ng pagkawala ng bata. Ngunit pala isipan sa akin kung sino ang gumawa nun sa kanya. Nang marinig ko lahat ng kailangan kong malaman sa magulang ng bata ay, agad na din ako umalis sa kanilang bahay, ngunit sa pagtataka ko ay, hindi pa rin matanggal sa isip ko kung sino ba talaga ang pumatay kay Maria. Kaya naman lumapit na ako sa mga pulis kung may mga aksidente o mga namatay ba sa Sitio Liwayway. Sabi ng mga pulis, may babae daw na itinapon sa isang malapit na kagubatan sa Sitio Liwayway. Ito'y nakalagay sa bagahe at ang katawan nito ay lasob-lasob na. Ayon sa pulisya, nakita daw ang suspect na dala ang bagahe. Hindi lang malinaw ang mukha nito dahil nakaitim na jacket ito at ito'y nakasombrero. Hanggang ngayon, naiwang pala isipan sa akin ang mga pangyayari. At bigla ko naisip ang sinabi ng dalaga tungkol sa Sarasarita. At sa di inaasahang pagkakataon, nagdesisyon akong subukan ang kakaibang laro na ito. Nang makauwi ako, kinuha ko ang 2 barya at sinubukan ko ang laro. Madilim na ang paligid at tanging ilaw mula sa maliit na lampara na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa akin. Sarasarita, pwede ba akong sumali sa inyong laro? Bulong ko habang hinahagis ang mga barya. Pagbagsak ng mga barya, parehong heads ang lumabas. Nung mga oras na yon, biglang nagbago ang pakiramdam ko. Tila'y biglang lumamig ang paligid at tumahimik. Bakit parang hindi na ako nag-iisa? Tanong ko sa sarili ko. Sino ang pumatay sa dalaga? Tanong ko at hinagis ko ulit ang mga barya. Sa pangalawang bato ko, pareho na namang heads ang lumabas. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito, pero tila sa puntong iyon ay parang nag-iiba na ang klima sa paligid ko. Nagpatuloy ako sa pagtatanong. Makikita ko ba ang suspect? Hinagis ko ulit ang barya. Sa pangatlong bato ko, pareho na naman ang naging resulta ng mga barya. Nung mga oras na yon, ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Kaya naman lalong bumilis ang tibok ng puso ko. At sa huling yugto ng laro, ay tuluyan ko nang ipinikit ang mga mata ko, at sa hindi ko inaasahan ay, nakita ko ang dalagang si Maria. Siya ay nasa liblib na lugar kung saan tinapon ang kanyang lasob-lasob na katawan. Nakita ko rin sa pangyayari na yun ang stepfather nito na pilit siyang hinuhubaran kahit nagpupumiglas ito, hanggang sa hindi inaasahan ay nasaktan nito ang dalaga na nagdulot ng pagpatay nito sa kanya. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa akin ang larong Sarasarita. Gusto ko maniwala sa aking mga nakita, pero dahil isa lang itong laro, ay hindi ko alam kung paano ko matutulungan ang dalaga.
Ako nga pala si Joseph. At kasama ng aking mga kaibigan ay gusto sana namin ikwento ang katakot-takot na experience namin sa Clark Air Base Abandoned Hospital, na isa sa mga tinaguriang most haunted place in the Philippines. Nung mga panahon na yon, hindi open sa public ang nasabing lugar. Kaya naman, napagpasyahan namin ng aking mga kaibigan na kumuha ng authorization letter sa Clark Tourism para mapagbigyan ng aming request na maikot ang loob at syempre makapag-ghost hunting na rin. Sabado noon, at pagkagising ko pa lamang ay napansin ko na ang isang email galing sa Clark Tourism na nagsasabi na pwede daw kami pumasok sa lugar at mag-overnight rito. Kaya naman, agad na nagdesisyon ng aking mga kaibigan na gawin na namin yun sa araw na yun. Base pala sa pagsasaliksik namin, ipinagbabawal na daw talaga na pumunta sa lugar na yun dahil marami na raw nabibiktima ng mga turista na sinasaniban, pinaglalaruan ng mga elemento, at ang nakakapanindig balahibo pa, pinamumugaran na rin daw ito ng mga aswang. Pero ganun pa man, ay hindi pa rin nagpaaninag ang mga kaibigan ko at itinuloy pa rin namin ang pagbisita sa lugar. Kaya nung araw na yun, agad-agad na kami naghanda ng mga gamit na dadalhin namin. Ako nga pala ang in charge sa tent at ang mga kaibigan ko naman ay ang nakatoka sa mga pagkain na kakainin namin at sa mga ghost hunting equipment. Mula Manila ay bumiyahe kami ng halos kalahating oras papunta sa Pampanga. At dahil sa traffic ay mag-aalas 6 na kami nakarating. Kaya naman, dali-dali kami nag-set up ng mga tent at nagluto para makakain na at maumpisahan na namin ang gagawin naming ghost hunting sa lugar. Nung mga oras na yun, takot ang nararamdaman ko. Dahil bukod sa kami lang ang tao sa lugar, ay iba rin ang pinaparamdam sa amin ng gusaling ito. Dahil sa kulob ang mga pasilyo nito, ay ang tanging naririnig ko lamang ay ang ingay ng mga kaibigan ko at mga konting ingay na nanggagaling sa mga paniki na naninirahan sa mga pasilyo. Guys, natatakot ba kayo sa multo? Kasi ako, mas takot pa sa tatay ko eh. Ang sabi sa akin ni Papa, dati daw itong sikat na ospital ng mga Amerikano. At marami rin namatay na mga sundalo rito nung panahon ng World War II at Vietnam War. Kaya wag na kayo magtataka guys ha, kung matangkad ang multo rito at gwapo. Pabirong sabi nito. Hay nako, puro kabiro. Tulungan mo na nga kami na magsinop rito. Pagkatapos namin kumain, ay agad-agad na naming inayos ang mga gagamitin namin sa paglilibot sa mga pasilyo. Guys, ready na ba kayo? Gumagana na pala lahat ng motion sensor natin. Kaya wag na kayo magtataka kung tutunog ito sa kalagitnaan ng paglalakad natin. Tara! Pero bago tayo umakyat, magbigay muna tayo ng dasal para sa mga elemento na hindi natin nakikita at para magbigay na rin ng respeto sa kanila. Habang kami ay nagdadasal, nagulat ako nang may mahinang bulong na dumaan sa tenga ko. Tulungan mo ako. May umahabol sa akin. Sa gulat ko, nahinto ako sa pagdadasal at agad kong tiningnan ng mga kaibigan ko kung pati ba sila ay nakarinig ng bulong na yon. Kaso, sa pagtataka ko, patuloy pa rin silang nagdadasal na parang hindi nila narinig yung boses na yun. Kaya naman, binaliwala ko ito at itinuloy na lamang ang pagdadasal.
Habang kami ay paakyat na sa ikatlong baitang ng gusali, agad akong nakaramdam ng bigat ng balikat. Nang mga oras na yun, iniisip ko lang na pagod ako. Tsaka mabibigat yung mga gamit na dala namin. Kaya naman, ipinawalang bahala ko ito at ipinagpatuloy na lamang ang pag-iikot namin. Nakarating pala kami sa isang pasilyo na hinala namin ay dito kinikremate ang mga patay nung panahon na yon. Pagpasok pa lang namin, tumunog na agad ang motion sensor na sinyalis na may elemento na nade-detect ang gamit namin sa lugar. Kaya naman, inopen agad ng kaibigan ko ang kanyang cellphone at inopen ang isang app na pwede mo makausap kung sino man ang elemento sa lugar na yon. Agad nagtanong ang kaibigan ko kung bakit sila nandun sa lugar at sa hindi namin inaasahan, may sumagot na isang elemento. Malapit na sila. Tulungan niyo ako. Dahil sa mga narinig ko na yun, napagtanto ko na iisa ang multo na bumulong sa akin at ang nagsalita sa voice app. Kaya naman, dali-dali ko nang inaya ang mga kaibigan ko na umalis sa lugar. Guys, tara na! Umalis na tayo! Di na tayo safe dito! Lahad ko. Bakit bigla-bigla ka na lang nag-aaya umalis? Papunta pa lang tayo sa exciting na part eh. Nung oras na yun, nag-decide na ang mga kaibigan ko na igrupo kami sa dalawa at magsasalubong na lamang sa dulo ng establishmento. Dahil wala daw thrill kung lahat kami ay magkakasama. Dahil malayo na ang narating namin, wala na akong choice ng mga time na yun. Dahil takot na ako bumalik sa tent namin. Kaya naman, sumang-ayon na lang ako. Nung oras na yun, kasama ko na lang si Mark. Habang kami ay naglalakad, may banggit siya sa akin na ikinagulat ko. Joseph, may napansin ka ba kanina nung nagdadasal tayo? Kasi may batang lalaki na pumunta sa likuran mo eh. Sa takot ko, ipinikit ko na lang ito. Pero nakakatakot ang itsura niya. Sunog ang buong mukha niya at ang buong katawan niya naman ay lapnos. Akala ko nung time na yun ay ako lang ang nakapansin sa naramdaman ko na yun. Pero pati pala si Mark. Mark, may bumulong sa akin kanina at tulad ng narinig natin sa isang ghost app, sinabi rin nito na tulungan ko daw siya at may humahabol sa kanya. Kaya naman sa takot namin ay nagdesisyon na lang kami bumalik. Habang kami ay pabalik na, nagulat kami dahil may narinig kaming boses na nanggagaling sa malayo. Joseph! Mark! Tulong! Agad naming narinig ang mga sigaw ng mga kaibigan namin. Kaya naman, dali-dali kaming tumakbo papunta sa ruta na tinahak nila. Habang kami ay tumatakbo, nagulat kami dahil nasa sahig na ang dalawang flashlight na dala ng aming mga kaibigan. Kaya kinabahan na kami na baka may nangyari ng masama sa kanila, kaya sumigaw na rin ako. Gab! Carlos! Nasaan kayo? Patakot kong sabi. 5 minuto din kami naganap hanggang sa nakita namin sila sa isang morgue na parehong nakalutang sa hangin. Sa takot namin, dali-dali namin silang hinila pababa at inilabas sa morgue. Nung mga oras na yun, nawalan sila pareho ng malay. Kaya naman, agad-agad ko silang ginising at tinatapik ng malakas ang pisngi nila. Habang ginigising ko sila, bigla na lang sinaniban ng isa kong kaibigan na si Gab na nagdulot sa amin ng panibagong takot. Umalis na kayo. Teritoryo ko to.
Wala kayong karapatan para gambalain ang lugar na ito. Nung oras na yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Ang tanging alam ko na pwedeng gawin ay hawakan lang ang mga kaibigan ko dahil baka ano pa ang magawa nito sa amin. Tumagal pala ng kalahating oras ang pakikipagbunuan namin sa masamang espiritu. Hanggang sa hindi nagtagal ay parang nawala na ang sanib nito sa kaibigan ko at tuluyan nang nanumbalik ang malay ng kaibigan ko. Hanggang sa hindi nagtagal ay ang isang kaibigan ko naman na walang malay ang sinaniban nito. Nung una, akala namin ay isang elemento lang ang sumanib. Pero nagulat ako dahil isang batang babae ang nagsalita sa katawan ni Carlos. Tulungan niyo ako. Matagal na akong bihag ng mga demonyo. Palayain niyo ako sa impyernong lugar na ito. Naglakas loob ako na kausapin ito at tanungin kung bakit nandito siya sa lugar na ito. Sa gulat ko, bigla nito hinila ang mga kamay ko at itinuro ang isang lugar na sa pagkakalam namin ay isang nursery room. Doon nila tinurtong at pinatay. Agad nito binitawan ang mga kamay ko at nung oras na yon ay umalis siya sa pagkakasanib. Sa takot namin pareho ni Mark, tumakbo na kami at humingi ng tulong. Nung oras na yon, bukod sa amin, ay kasama din namin sa compound ng isang night shift guard, kaya naman dali-dali kaming tumakbo patungo sa kanya. Kuya! Tulong! Sinaniban yung dalawa naming kaibigan! Agad-agad ito tumakbo at tinanong kung ano ang nangyari. Kaya naman, kwento ko ang lahat sa kanya. Nang makarating na kami sa lugar, nagulat kami ni Mark dahil bigla nagsalita ang security guard at ito'y may binanggit na pangalan. Teresa! Lubayan mo sila. Wala sa kanila ang kasagutan sa mga problema mo. Itaboy mo rin ang mga masasamang elemento na gumagambala sa kanila. Nung mga oras na yon, wala kaming idea kung sino ang kinakausap ni Kuyang Guard. Hanggang sa nakarating na kami sa aming tent at tinanong ko ito kung sino yung Teresa na nabanggit niya. Kuya, kanina nabanggit mo ang pangalang Teresa. Sino ba siya? Namatay ba siya dito sa lugar? Si Teresa ba? Siyang nag-iisang bata dito sa abandonadong hospital na to. Sa 10 years ko na napagtatrabaho rito. Gabi-gabi ito nagpaparamdam sa akin. Ayon sa mga paranormal expert na pumunta rito, siya daw ay patuloy na nagtatago dahil ang pumatay sa kanya ay nandito rin sa lugar na ito. Kaya patuloy ito humihingi ng tulong at nagpaparamdam sa mga turista na bumibisita rito. Naputol ang usapan namin ni Kuyang Guard dahil siya ay may gagampanan pang trabaho. Kaya umalis na ito at iniwan na kami sa aming tent para magpahinga. Nung gabi na yun, tahimik ang lahat dahil hindi pa rin sila makapaniwala na na-experience namin ang bagay na yun. Kaya imbis na ipagpatuloy ang pag-iikot namin, ay nag-decide na lang ng aming grupo na matulog at palipasin ang gabi para kami ay makauwi na. Habang kami ay natutulog, may kumabig ng atensyon ko na parang sumisit-sit sa akin sa labas ng aking tent. Dahil sa aking kuryosidad, lumabas ako at sinilip ko ito. Habang pinagmamasdan ng palibot ng lugar, nagulat ako dahil nakita ko na may naglalakad palabas ng aming pintuan. Nagtaka ako nung mga oras na yon kung saan siya pupunta. At akala ko isa lang sa mga kaibigan ko ang lumabas. Habang sinusundan ko ito, bigla na lang itong pumasok sa isang kwarto at dahil sa aking kuryosidad ay sinilip ko ito. At sa hindi ko inaasahan ay tumambad sa akin ang batang babae na nakasabit sa kisame ng kwarto.
Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Sa takot ko, agad akong tumakbo at ginising ang mga kaibigan ko para umuwi na. Hindi na namin hinintay na magumaga. Agad kaming nag-impake ng mga gamit at nilisan ang abandonadong hospital na yun. Hanggang ngayon, parang isang bangungot sa amin ang naging experience namin sa lugar na yun. Pero bukod sa takot na nararamdaman ko nung oras na yun ay kalaunan, naisip ko rin ang mga hinagpis ng mga namatay sa lugar na yun na hanggang ngayon ay patuloy pa rin humihingi ng hustisya dahil sa nangyari sa kanila.